Sino ang aalis sa pamilya? Unang araw ng paglalakbay sa panahon. Basta mamatay sa mga kamay ng mamamatay tao na ito. Maaari na akong bumalik sa modernong panahon na may premyo, di ba? Halika na at patayin mo ako. Buhay na hari ng impyerno, oh. Nagdala ng tunay na pag-ibig pabalik. Talagang nagmamadali siyang patayin ako para makakuha ng pwesto. Napakabuti naman. Ang ganitong karakter. Talagang nakakabighani. Ang hangin at ulap. Ang mga mata at kilay niya ay talagang kahanga-hanga. Halika. Hayaan siyang matulog dito, mainit. Ilagay mo siya sa lupa. Umuwi ka na. Lumayas ka. Bakit hindi mo ako pinatay? Bakit hindi mo ako pinatay? Kung ganoon, kailangan kong magpakamatay. Sino ang nag-utos sa'yo na umuwi ng ganitong kalit? Hindi lang ako nakapagsagawa ng seremonya. Magsisimula ng sumikat ang araw. Ako. Hindi ba't sinasabi na hindi siya natatakot pumatay? Hindi ba't sinabi na walang nakaligtas sa mga naunang 7 ikakasal? Kailangan bang dalhin ang palakol sa gitna ng gabi? Nakatitig kami sa isa't isa na parang nag-aaway sa isang lugar. Saktong-sakto, inaantok pa ako. Sige, matulog ka ng mabuti bago ka mamatay. Sige, maliit na ksi. Sa susunod, muli akong magpapaikot sa iyong marangal na balikat. Sinasabi nga, nakakalungkot. Dahil sa pagkakamali ng sistema o dahil sa paglipat sa sinaunang panahon. Nakasulat ng malinaw sa task panel. Kailangan lang mamatay sa loob ng 3 buwan para makabalik. Hindi ka rin pwedeng magpakamatay. Hindi ka rin pwedeng magpakamatay. Kailangan mamatay sa kamay ng iba. Dapat na ituring na ito ay isang pagpatay. Akala ko ikakasal ako kay Duxie. Ang ganitong antas ng mga traidor na nagdudulot ng pagkawasak sa buong pamilya. Sa gabing ito, tiyak na mamamatay. Ngunit hindi siya namatay. Isang simpleng babae mula sa nayon. Bakit hindi mo pa rin ako pinapansin? Hindi ko kayang hindi tingnan ang tao ng maayos. Sasagutin mo ba akong patayin? Magsimula na tayong magbigay ng tsaa. Sige, ngayon pinapayagan na kayong tawagin akong manugang. Yun nga. Wala akong masyadong masabi dahil bagong salta lang ako. Sana'y alagaan ninyo ako. Parang nasa sariling bahay niyo lang kayo. Kumain at uminom lang kayo ng maayos. Sige, mauuna na ako. Hindi siya namatay. Kanina umaga, nagpadala pa ako ng tao para tingnan ang bagong bahay. Akala ko'y nailibing na siya. Wala pa, siguro sa loob ng 2 araw. Isang simpleng babae mula sa nayon. Bakit hindi pa niya ako tinitingnan ng maayos? Talagang walang disiplina. Talagang nagkamali siya sa akin. Hindi ko talaga maibaba ang ulo ko. Kahapon ng gabi, masyadong matigas ang kama sa walang laman na silid at natulog ako ng matagal kaya nagka-sore neck ako. Ngunit sasagutin ko ba ito ng tapat? Magsasabi iyon na ako'y napaka-weak. Hindi ko kayang tingnan ang tao ng tuwid. Kaya mo bang patayin ako? Siguradong nag-iisip siya. Talagang may lakas ng loob na hamunin ang isang tao na hindi pinatay ni Jai Jai. Hahaha. Ihandog ang tsaa sa aking pinagkakatiwalaan.
Sige, ngayon ay pinapayagan na kayong tawagin akong manugang. Yun nga. Wala akong masyadong masabi dahil bago lang ako dito. Sana'y alagaan ninyo ako. Parang nasa bahay nyo lang kayo. Kumain at uminom ng maayos. Sige, mauuna na ako. Mananatili ba ako para kumain? Hindi lang ako isang hayop na nagpapaputok. Ako ay isang batang mangangaso. Hindi ko kayo masyadong makilala, ang dami nyo. Nakaapekto ito sa aking pag-iisa. Lahat sila ay walang gaanong kakayahang makapanakit. Mga matatanda, mahihina, may sakit at mga may kapansanan. Hindi dapat magtagal. Hindi ko maiiwasan ang aking progreso sa kamatayan. Kailangan kong mag-ingat. Sa mga susunod na araw, ako'y nahulog sa pagkalito. Hindi ko alam kung tinitingnan ako ni Xiju na may paghamak. O baka masyado siyang abala sa mga gawain niya, kaya hindi siya makapagpahinga. Hindi niya ako pinabayaan na mabuhay. Nakakainis, kailangan ko nang magpakatatag sa mga pagsubok sa hinaharap. Ang makasama sa hari ay parang makasama sa tigre. Tama na, Ginoong Zhang, nasa edad ka na para magretiro. Huwag nang umasa sa pangalawang pagkakataon, hindi ka na gusto ng emperador. Sadyang nagkakaintindihan tayo. Ano? Kayo ng dalawa, mga matandang guro ng sining ng pakikipaglaban, ay may mga pamilya pa. Ito ay tinatawag na pagkakaintindihan. Sobrang makabayan ka. Ako ay makaluma, isang modernong tao ng ika-21 siglo. Sinabihan ng isang sinaunang feudal na emperador na feudal. Hahaha ay naku. Sinasabi ko na ang mga tingin nila sa isa't isa ay hindi malinis. Inanunsyo na ang totoo ay ako. Nangyari ito sa akin na parang isang himala. Nabuhay ako hanggang sa Mid-Autumn Festival na ginanap sa palasyo. Nakita ko agad ang araw na iyon. Tinanggihan ng babae sa kanyang mga bisig. Si Li Ping, ang paboritong babae ng kasalukuyang emperador. Hindi maikakaila. Ang normal na pag-ibig ay tiyak na malusog. Ngunit ang ninakaw na pag-ibig ay talagang kapana-panabik. Talagang masarap ang kinakain ng batang ito. Ngunit kahit ang paboritong babae ng emperador ay kaya niyang lapitan. Kahit may suot na berde sa ulo, naglakas loob pa ring magpahayag. Sobrang matapang ng dalawa, mas matapang pa kaysa sa akin. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ako pwedeng umupo at maghintay. Kailangan kong kumilos at harapin ang sitwasyon. Habang ako'y umiikot ang mga mata, nagmumuni-muni kung paano sa grupong ito. Sa harap ng mga makapangyarihan, nagiging isang malaking pagkakamali. May bahagyang humawak sa aking kamay. Tumingin ako nang may pagdududa sa buhay na Diyos ng kamatayan sa aking tabi. Tinutukso ka ng reyna. Oh. Ngunit ang aking tingin. Ngunit hindi ko namamalayan na mula sa kanya ay nadungisan. Malinaw na labi na may bakas ng alak. Hindi maalis-alis. Buhaghag at mapula. Sa ilalim ng ilaw, isang liwanag ang sumikat. Mukhang sobrang curious. Nakakainis, lahat ay nandito sa mga panlilinlang at kasinungalingan. Mas masarap ang kinakain ng iba kaysa sa akin. Ayan, Gil. Isi. Hindi ko marinig ng maayos ang sinasabi ng inyong mataas na kabahayan. Ginoo, si Madam Xi. Akala ko ay tinatawag ako. Tinanong ka ng reyna. Ang galaw ng sayaw ng regalo ay maganda. Ano ang kaya mong gawin? Ha. Ang kapatid na babae ay galing sa kanayunan. Ano ang kaya niyang gawin? Magiging kahiya-hiya lang. Magiging seloso ako. Itinanong ko ang bagay na ito. Ano ang gagawin mo? Mag-upload ako. Bigyan ng gantimpala ang dumating. Sobrang walang hiya naman. Huwag kayong magmadali, meron din kayo. Lahat ng narito ay may kanya-kanyang bahagi. Mayaman ang tatay ko at sakim siya.
Bakit hindi ka naniniwala? Ang reyna ay may suot na perlas ng gabi sa kanyang ulo, di ba? Hay, wala akong ilaw sa banyo dahil sa nanay ko. Si Liping ay nakasuot ng Yunjin, hindi ba? Hindi na kailangang magreklamo ang tatay ko kahit sa banyo. Sutseng Xiang, ano pa ang maaari mong sabihin? Naghihintay na lang na masamsam ang ari-arian. Ngunit siya ay isang matandang soro. Magandang tumubo ang mga bulaklak ng lotus na dinala mula sa timog para sa emperador. Hintayin ang susunod na salusalo. Kukunin ko ito para dalhin sa bahay. Hindi. Tatay, malapit ka nang mamatay, nasaan pa ang iyong kahihiyan? Hahaha, bihira lang na magustuhan ni Su Aiking. Hindi ba ito tama? Napakapagbigay. Mukhang matibay ang likod ng aking ama. Kung ganon, wala na akong ibang magagawa kundi ibulgar ang kanyang mga koneksyon. Para sa tagumpay ng aking pagpapakamatay at makauwi ng maaga, magsisimula na akong magkalat ng chismis. Baka naman may lihim kayong relasyon. Ginoo, ang laki ng iyong tapang, ginang. Ang galit ng emperador ay hindi biro. Nanginig ako sa takot. Ang emperador ay nais parusahan ka. Sabihin mo na lang na sinaniban ng espiritu. Siyempre, ito ay isang napakabuting tao. Sabihin mo na lang na ito ay kaluluwa ng tahanan ng Taiwei. Matagal na siyang nandyan. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang pag-aayos nito. Hindi mo na kailangang ipasa pa ang responsibilidad. Hindi. Bakit ka nandito, nagpapanggap na gumagamit ng ibang tao para pumatay? Pati mga butil ay tumama na sa mukha ko. Hindi ko pa natatapos ang pag-inom ng alak sa sarili kong bahay. E di may oras pa akong maghanap ng part-time job para sa iyo. Napakapangit naman ng sinasabi mo, Yenye. Si, ano ang tinatawag na lihim na pagnanasa? Tayo ay malinaw na nagkakaintindihan. Ano? Kayong dalawa, mga matandang lalaki, may mga pamilya pa. Ito ay tinatawag na pagkakaintindihan ng puso. Isang tusok. Sa pagitan ng mga tahi. Ako ay feudal. Ako isang modernong tao mula sa ika-21 siglo. Pinagsabihan ng isang sinaunang feudal na emperador na feudal. Ha ha ha. Naku po, ay naku. Sinasabi ko na ang mga titig nila sa isa't isa ay hindi malinis. Inanunsyo na ang totoo sa aking sinusuportahan. Tinatayang ang punong ministro ay nagsisilbing katulong ng emperador. Kaya't nagkatuluyan na. Magkaibigan mula pagkabata. Ha ha ha, ay. Bakit ako nag-aral ng mabuti para makapasok sa palasyo at maging opisyal? Hindi ba't gusto mo lang makasama ng malapitan ang iyong paboritong si? Nakakainis. Mula ngayon, kailangan kong magpakatatag sa harap ng mga pagsubok. Kasama ang hari ay parang kasama ang lobo. Sige na, Ginoong Zhang. Nasa edad ka na para magretiro, huwag nang umasa sa panibagong pag-ibig. Hindi ka pinapansin ng emperador. Akala ko sapat na ang aking pagkabaliw. Hindi ko akalain na ang korte ng dinastyang Qing ay ganito. Lahat ay tila napakalayo sa ganitong katahimikan. Mukhang ang aking siyam na lahi ay may kasalanan sa Nansha. Kung nais ng emperador na parusahan ang aking ama at ang kanyang siyam na angkan. Kaya't narito ang tanong. Kung nais ng emperador na parusahan ang aking ama at ang kanyang siyam na angkan. Dahil may lihim na ugnayan ang emperador sa aking ama. Dapat siyang isama sa siyam na angkan. Nasa labas pa rin siya ng mga tao.
Ay, paano natin ibibigay ang utos na ito? Huwag kang tumawa. Meron din kami sa bahay namin. Alam ko namang mayroon din kayo. Gabi ng kasal. Nakita ko mismo siyang yakap siliping sa kanyang silid. Paano ko malalaman kung mayroon o wala? Pero ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi sa oras na ito? Si Zuyu ay nasa unahan. Kailangan mo bang sumunod sa pagsabog? Mas malaki ang aming perlas ng gabi kaysa sa ibinigay ng emperador sa iyong ama. Hindi ka ba nagkakasakit? Naiinis ako dahil hindi ko napatay ang tatay ko. Hindi nagtagumpay na mapatay kaya nahihirapan. Hindi kaya niya iniisip. Ako ay dahil hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal ng emperador sa aking ama. Siguradong naiinggit siya. At nandyan pa si Kuya Jia. Anong usapan na ito? Nagre-reflect ka ba ng badha sa paligid ng mundo sa isang araw? Nabaliw ka na ba? Ano bang klaseng kabaliwan ang suot ko sa oras na ito? Mukhang kailangan na lang gamitin ang huling hakbang. Ngayon ay parang dumating na ang hari ng langit. Hindi rin maililigtas ang aming kapalaran na masugatan lahat. Hindi ba't sinabi kong huwag mag-isa si Inyan? Bakit kayo nagkakasiksikan dyan? Naging atraksyong panturista ba ang lugar na ito? Walang iba kundi ang narito. Tama, ako ay nahuli ng mga tagapaglingkod. Ang nakababatang kapatid na babae na inaresto ng aking biyenan sa nayon. At sa isang malaking grupo ng mga kababayan sa aming nayon. Araw ng kasal. Pumasok siliping sa silid ni Xiju at hindi na lumabas. Nalaman ko na lang pagkatapos. Nasa ilalim ng silid ng buhay na Diablo. May isang napakalaking lihim na silid sa ilalim ng lupa. Ito ay may maraming daan sa loob. Sadyang isang likas na underground na kuta. Walang mas hihigit pa sa mga Tsino. Kaya't sinamantala ko ang pagkakataon habang hindi nakatingin si Xidi. Ipinadala ang buong nayon na hindi nila alam. Pupunta ako pagkatapos kong ayusin ang pamilya ng punong ministro. Matagumpay na napatay. Sila ay muling lalabas upang makamit ang kalayaan. Dahil dito laging may masarap na pagkain at inumin. Na, hindi kami mapakali kapag isang araw na hindi kami nagtatanim. Sa mga nakaraang araw, malapit nang maubos ng lahat ang paghuhukay sa lupain na ito. Malawak ang lugar kaya mas komportable ang lahat na nakatira dito. Para na ring nagbuhat ng lupa. Ginoo, alam mo ba kung saan ito? Ito ang palasyo. Napakagaling ng inyong majestad. Bakit hindi nyo isaalang-alang na lumipat dito ng direkta? Manirahan na lang sa ulo ng emperador. Bakit nandito ka, Yanye? Si. Tapos na, tapos na. Mahal na emperador, sinasabi ko na ang rebelde na anak na babae ay may kakaibang krimen. Tiyak na may mga lihim na gawain dito. Napakaganda, ang punong ministro ay bumabawi na. Sa harap ko, ang daan ng kamatayan ay puno ng nagniningning na liwanag. Ano ngayon? Gusto mo bang patayin o putulin? Sa tabi ng nayon ng sitting. Kay Xiaoyu ito. Ayaw mo rin bang malaman ng lahat, asawa? May lihim na daan papuntang palasyo sa ilalim ng iyong puso, di ba? Paano? Nag-aalala na madiskubre ang mga tao sa ilalim. Sumunod ka sa iyo at mawalan ng ulo. Paano mo nalaman? Hindi ko akalain. Ngunit sa kanyang malamig at walang awa na mukha, maliwanag na nakita ang walang salitang ekspresyon. Sige, hulaan mo. Sira na, alam na pala ng pitchel na ito. Nakatayo lang dito at nanonood ng palabas ng unggoy. Walang anuman na hindi ko sasabihin. Nakagawa ako ng kaunting kasalanan na may kinalaman sa siyam na angkan. Tayo ay mga balang na nasa iisang lubid. Pakiusap, tulungan mo ako, huwag mo silang isama.
Ginoo, akala ko wala kang kinakatakutan. Akala ko hindi ka natatakot sa kahit ano. Kahit ang emperador ay naglakas loob na magpabagsak. Itong traidor na ministro na hindi tumutulong sa mga nahihirapan. Ang rebelde na babaeng ito ay walang galang sa trono. Paulit-ulit na lumabag sa batas. Nasisira ang mga kaugalian. Mas mabuting ipatupad na lang ang kanyang pagbitay sa lugar. Isang buhay ng emperador, puno ng panganib. Mukhang maaari na akong mamatay. Parang nasa harap na ang countdown ng sistema. Patay na ako ngayon. Mabilis na makakauwi sa modernong panahon. Ngunit tiyak na mahahayag si Anian at ang mga taga-baryo sa ilalim ng lupa. Siyang naghihintay sa kanila ay tiyak na ang patalim. Ako si Sutang. Hindi naman siya isang mabuting tao na may malasakit sa lahat. Ngunit tiyak na ayaw kong umuwi para sa aking sarili. Upang makasangkot ng mga walang sala sa panganib. Mahal kong asawa, ayos lang na mamatay ako. Walang problema kung mamatay ako. Ayaw kong madamay ang tahanan ng mga ksi. Lalo kung ayaw na makasama ang mga walang kasalanan. Hulihin ang rebelde na babae na ito. Sinabi ng ginang sa kanila. Kanina, nagtatago ka sa sulok na ito. Ano bang ginagawa niya? Hindi ko agad maunawaan. Ano bang balak ng tusong ministro na ito? Walang anuman, sabihin mo lang. Nandito ang aking asawa. Kahit nabigyan mo sila ng 10 tapang, hindi nila kayang galawin kahit isang hibla ng iyong buhok. Para siyang nakangiti. Naghihintay ng panganib na manghuli habang ang biktima ay kusa ng nahuhulog sa bitat. Nabighani ako sa kanya. Nang walang isip, agad kong nasabi ang naisip ko dati. Pangangaso. Sobrang katawa-tawa. Sino ang maniniwala sa sinabi mong manghuhuli ka? Akala mo ba'y mga 3 taong gulang kami? Ha 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 ha. Sabi ng aking asawa na siya ay nandoon para manghuli. May problema ba? Walang problema. Tama ang sinasabi mo. Sa ating malaking rehiyon, maraming magagaling na tao. May mga pangangaso na pwedeng gawin. Ano bang nakakagulat dito? Tama. Magaling si Ginang Xi sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng gabi na ito, kaya palang makakuha ng ganitong kalaking hita ng manok. Tunay na siya ay isang bayaning babae. Talagang maganda ang may kapangyarihan at impluensya. Kaya nitong gawing puti ang itim. Kahit na mukhang matigas ang mukha ng emperador at ng punong ministro. Ngunit dahil sa kapangyarihan ni Xishai, sila ay nagagalit ngunit hindi makapagsalita. Ngayon, masasabi kong nakita ko ito sa aking sariling mga mata. Isang totoong bersyon ng mataas na antas ng pagtuturo ng kabayo bilang usa. Kahit na may mga pagkakamali ang aking misis. Tama na, pinigilan ko na siya at pinatawan ng parusa. Hindi na maaga ang oras. Mga kaibigan, hindi ba't oras na para maghiwa-hiwalay? Pagbalik sa mansyon ng pamilya, palagi akong nag-aalala. Hindi ko alam kung paano simulan ang pag-aalaga sa mga tao sa lihim na daanan. Ngunit kakaiba, hindi rin binanggit ni Duke Xi ang bagay na ito. CJ, kung hindi niya sasabihin, aakuin kong wala itong nangyari. Patuloy silang hayaan na maging mga bulating lupa sa ilalim ng lupa. Nakatira ng may kapayapaan sa isip. Mula noon, patuloy na nananatili si Xianji sa palasyo bilang kanyang buhay na Diyos ng kamatayan. Itinuturing ang usa bilang kabayo. Lahat ng mga ministro sa harap ng punong ministro. At dahil hindi ko madaling mahanap ang kamatayan, diretso na akong nagpasimula ng kaguluhan sa labas ng kabisera. Haha, mga araw ng pagkasira para sa isang kamatayan. Nagdala ako ng tao sa kalye ngayon. Anak ng taway na nang aagaw ng mga babae. Bukas, magdadala ako ng tungkod. Sinipa at tinadyakan ang pintuan ng tahanan ng mga opisyal ng Shangshu. Ang araw-araw na schedule ay puno ng mga gawain. Lahat sila ay mga abala at walang katapusang mga salot. Yung mga kilalang malupit na bully. Nakita ko parang daga na nakita ang pusa. Nagsalita ng may paggalang sa akin. Mabigat na buntong hininga. Sa modernong panahon, kahit na maging bakat kabayo ay okay lang. Pumunta sa sinaunang panahon at kailangan pang maging baka at kabayo. At higit pa rito, walang pahinga sa buong taon. Malapit na ang 3 buwang takdang panahon ng misyon. Walang progreso ang Death Progress Bar. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa.
Kailangan kong palakasin ang aking pagsisikap na magpakamatay. Kamakailan, kasama mo ang grupong iyon ng mga matitigas. Siya sa atin ang kaso ng pagnanakaw sa mga pagkain ng sakuna sa Jiangnan Town. Sinisiyasat mo ako. Kailangan pa bang mag-imbestiga? Tuwing lumalabas ka, may 20 tao na sumusunod sa likod ng aking puwit. Ang tao ay tumawid mula sa kanlurang bahagi ng lungsod patungo sa silangang bahagi. Pagtunog ng tambol at kampana, malakas na tunog sa harap ng pintuan. Matandang lalaki na nagbebenta ng mga biskwit. Alam na ng lahat kung kanino ka pupunta para maghalughog. Huwag kang pumunta. Masyadong malalim ang kasong ito. Pupunta ako kahit na ayaw mo. Paano naman si Ginoong Lu? Nag-aalala sa aking kaligtasan. Sino ang nag-aalala na walang ibang ginawa kundi kumain? E di ayos na iyon. Kung hindi ka nag-aalala, bitawan mo na ako. Puso ay sobrang sakit. Itong masangsang na lalaki ay tila nagiging mas maalalahanin ngayon. Tumanggi sa matigas na dila. Nagsalita lang siya ng panghadlang sa akin. Sa huli, hindi naman nila ipinadala ang mga gwardiya para igalang ang aking angkan. Sa wakas, nakalabas din ako ng tahanan. Kasama ang grupong ito ng mga mapaghimagsik na kabataan. Nagsimula na ang anak na suriin ang mahiwagang anti-korupsyon na balabal ng kanyang ama. Ito si Han Ranran. Hindi nagtagal. Ang kasong ito ng napakalaking katiwalian ay naimbestigahan ng lubusan. At tinanggihan ang asong gunggong na ito. Hindi ko alam kung ito ay isang internship na posisyon. Noong panahong iyon, tuwing nagre-reply si Tian Chen, dinadala niya ako sa kwarto niya. Walang pagkakataon na bigyan ako ng hiwalay na kwarto para matulog. Kaso sa Jiangnan, nahanap na lahat. Nalinaw na. Nandyan ang iyong mga libro ng account. Si Aoxi, marami ka ring napanood, 300,000 tael ng pilak na pondo para sa kaligtasan ay lumabas mula sa kaba ng bayan. Dahil sa sunod-sunod na pandarambong at katiwalian. Nang makarating sa mga tao sa lugar ng sakuna, 5,000 tael na lang ang natira. At ang lalaking may napakalaking kapangyarihan sa harapan ay isang tao ang nag-iisa na kumagat ng 150,000 liang. Walang magagawa, ganito talaga ang buhay. Kailangan naming maging akma sa karakter ng mga traidor. Paano ka makakatayo kung hindi ka sakim? Siyempre, hindi. Nakapagtataka, nagmamalaki pa silang umakyat. Hindi alam ng iba. Alam ko pa bang hindi malaman ang tungkol sa kaso. Ginamit niya ang mga tinatawag na nakaw na yaman. Nagtayo siya ng daan-daang mga tahanan ng kabutihan sa iba't ibang lugar ng lihim. Tinatanggap ang mga pangalan. Nagtayo pa ng mga tulay at kalsada. Wala namang iba. Lahat ay sa ngalan ng mga pastol o ng iba. Siyang nagdala ng kahihiyan sa kanyang sarili. Kung hindi siya naghangad ng perang ito, ang perang ito para sa sakuna, lahat ay magiging maayos. Natural na pumasok sa aking mukhang seryoso at matuwid ng punong ministro na ama at sa bulsa ng taway. Nasa kamay din ng grupo ng ika-4 na prinsipe. Nakuha nila ang pera. Lahat sila ay lihim na nagpapalit ng mga pribadong sundalo sa Jiangnan. Naghahangad ng rebelyon. Hindi naman ito anumang bagay. Ang mga araw na ito nang magkasama sa umaga at gabi. Naiintindihan ko na rin ang ugali ng taong ito. Alam kong ang demonyong ito ay mayabang sa kanyang kaibuturan. Kailangan ng maayos na asno. Ang aking asawa ay hindi isang traidor. Isang napakabuting bayani. Pagkatapos noon, si Xiju ay tuluyan ng nagalit. Ayaw talaga akong palabasin ng mansyon. Dahil natuklasan ko ang nakasisindak na kaso ng katiwalian. Pinutol ang pinagkukunan ng yaman ng grupo ng ika-2 prinsipe. Ngayon ay naging isa na ako sa mga ganid na opisyal. Parang tinik sa mata na gustong kainin ang laman at balat. Para sa iba, ito ay tila isang damit na nagdadala ng kamatayan. Ngunit ako'y naghintay sa mga bituin at buwan. Ito ang araw na aking hinihintay. Para madali silang makakilos.
Hindi ko na rin isasama ang mga pasaway na batang ito. Diretsong pinakawalan. Siyempre, nandyan ang mga anak ng mga tiwaling opisyal. Kasama sila. Mahirap para sa mga mamamatay tao na kumilos ng walang hadlang. Nakaapekto sa aking kahusayan sa pagpasok sa panganib. Nakakainis kasi. Tuwing lumalabas ako ng bahay, may mga nag-aabang na gustong pumatay sa akin. Laging may ilang mga may mataas na kakayahan sa martial arts. Ang misteryosong tao na nakasuot ng itim ay bumagsak mula sa langit. Sa isang iglap, naalis ang mga asasin. Pagkatapos ay pinilit akong umasa.